Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata. Po, yan ang pinakagagong sinabi niya, may lindol pa yata. Dami nang namatay, 60 plus, tapos hindi mo alam na... Sobrang nakakalungkot talaga na nandito tayo sa sitwasyon na ito. Kakatapos lang nung Masbate, naglulupasay yung mga tao sa Masbate sa sobrang dami ng nasirang mga ari-arian dyan. Tapos eto na naman, sa Cebu naman. Tapos sumabog pa yung bulkan dyan sa Taal kagabi. Tapos yung presidente natin walang alam. Walang kaalam-alam yung presidente natin, Diyos ko po. O, paano nyo nalaman? Paano mo na naman nalaman na walang alam? O eto, walang alam talaga. Marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata. Po, yan ang pinakagagong sinabi niya, may lindol pa yata. Dami nang namatay, 60 plus, tapos hindi mo alam na may lindol? May lindol pa yata, ibig sabihin, itong tarantadong ito, wala talagang alam sa nangyayari sa Pilipinas. So ito ay isang patunay na wala talaga tong puso para sa mga Pilipino. May lindol pa yata, kagabi pa alam na namin eh. Kaninang tanghali lang yan eh. Ngayong October 1 lang yan, tanghali eh. So gumising siya, nag-chopper siya o eroplano siya papunta dyan sa Masbate para makiramay sa mga nasa lanta ng Masbate. Ganyang kabagal kumilos tong animal na to. Bakit ko sinasabing mabagal? Miyerkules na ngayon. Nasa lanta ng bagyo ang Masbate noong Biyernes pa. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, sa pang-anim na araw. Doon pa lang siya nagpunta rito sa Masbate kung di ba namang gago ito. Buti pa ang Diyos eh, sa pangatlong araw eh, bumangon na siya mula sa kamatayan eh. Etong ulol na ito, sa pang-anim na araw, doon pa lang siya pumunta para makiramay. Yan ba ang sinasabi ninyong nagmamahal sa bayang Pilipinas? Kung ito na, tapos itong nakakatawa. Late na siya dito, may bago ng sa sobrang bagal kumilos nitong animal na ito, may bago ng dilubyong nangyari, sobrang late nung schedule niya, nandoon pa siya sa Masbate. Ang pinakamasaklap sa lahat, gumising siya kanina para pumunta dyan. Ni hindi man lang sila nagbigay ng briefing sa kanya, Sir, lumindol po sa Cebu. Sir, marami nang namatay. Sir, ganito, sir, ganyan. Nandiyan na siya sa event sa Masbate, ang sasabihin niya, lumindol yata. So, hindi niya alam. Ibig sabihin, kagabi na lumilindol dyan sa Cebu, tulog siya. Hindi niya alam. Tangina kung matinukang presidente, nung lumilindol kagabi, kung tulog kang hayop ka, ginising ka man lang ng mga tao, Sir, may nangyari. May nangyari po, may lindol sa Cebu. Tangina siguro yung kanyang kwarto may do not disturb. Di mo alam kung nagpapat session ng mga putang inan to. O baka kung nag-iinuman, di mo alam kung imposible. Kagabi nga ako nung nagbablog ako kagabi, nung in-upload ko kagabi, nananawagan na ako si Pambarik 4, mauubos na ang boses kakahingi, tabang. Nanghihingi siya ng mga, baka meron dito, may mga ambulansya, may mga sasakyan para mag-transport ng mga tao. Kulang na ang ambulansya namin. Humihingi na, naghihinagpis na, sumisigaw na ng tulong yung mga taga Cebu. Umaga na, tanghali, ang sasabihin ng presidente, yata, lumindol yata. Utang ina niyan. Nakakasama ng loob. So paano niya ngayon susolusyonan yung problema nyo? Ikaw na nanonood dito, may problema ka, paano susolusyonan ng ulol na ito? Lindol nga lang, hindi niya alam na may lumindol eh. Ganyang ka bobo itong tolongges na ito. Paano naman siya ipagtatanggol dito ng mga ng mga vlogger niyang mga tanga din, lalo na si Claire Castro.
Di ba nagulat din kayo? Di ba? Oo. Kagabi lumindol. Tanghali na, hindi niya pa sigurado kung lumindol. Tarantado din no? Hindi ba? Hindi ka ba naman mapipiko? Alam mo, gusto mong mahalin tong buwaka ng inanto pero wala talaga eh. Oo, siya mismo ang siya mismo ang magbibigay sa iyo ng dahilan para itatwa mo siya, yung yung panggigilan mo siya na kung pwede lang hindi lang masamang manampal ng presidente, putang ina, pumila to diyan sa EDSA. Baka mawala ang mukha nito kakasampal ng tao. Oo, animal yan. Imagine, ulitin natin. Kung kagabi, kaya't marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. May lindol pa yata nung kagabi. So hindi ka sure? Hindi ka sigurado na lumindol kagabi? Nandiyan ka na sa Masbate, malapit na yan sa Cebu. So ibig sabihin, mga kababayan ko, mga banateros, ang ibig sabihin lumilindol kagabi, tulog tong gagong to. Kung hindi mo tulog, baka nagsasalsal tong ulol na ito. O kaya baka may ginagawa silang kababalaghan na naman ng asawa niya. Kapag leader ka ng bayan, konting kibot, dapat gising ka. Konting pangyayari, kay maliit o malaki, konti na nga, maliit at malaki pa. Kay maliit o malaki yung nangyari, dapat you're always on top of it. Dapat alam mo yan. Ikaw ang chief executive, ikaw ang tatay ng Pilipinas. Nasusunog na yung bahay mo, di mo pa alam. Utang ina, anong klaseng tao ito? Anong klaseng presidente ito binigay mo sa amin, Panginoon? Diyos ko naman. Ay, talagang mapapatanong ka talaga sa langit. Diyos ko, ang dami naman tanga sa Pilipinas. Ba't ito pa binigay mo sa amin? Pucha, baka mas okay pa kung si Lenny pa nanalo nung nakaraang eleksyon eh. Baka hindi naman ganito katanga yun eh. Tanga rin yun, pero palagay ko walang kasing tanga ito. Kung may alamat ang tanga, ito ang alamat ng tanga. Diyos ko Lord, talaga naman, mapapatanong talaga ako na bakit mo ibinigay sa amin tong tao na to? Ano bang, hindi pa ba sapat yung pagpapahirap ng mga Espanyol sa Pilipinas? Pagpapahirap ng mga Hapon, pagpapahirap ng mga Amerikano? Binigyan mo pa kami ng salot na ganito. Nung maliit pa sana to, kinuha mo na para hindi na nakapamirwisyo sa bayang Pilipinas tong hinayupak na ito. Diyos ko po, sa totoo lang, hindi ko talaga lubos ma-imagine kung papaanong magtrabaho ito si Yata. Hay nako. O kaya pakinggan natin, dahil siya ay maghahatid ng agarang tulong. Putang inan to, paano maghahatid ng agarang tulong tong ulol na ito? Paano maghahatid ng agarang tulong ito sa mga nasalanta sa Cebu? Hindi nga niya alam na sa Cebu eh. Na lumindol sa Cebu. Paano maghahatid ng agarang tulong ito? Puta, it took him 6 days para puntahan niyang Masbate at tulungan eh. Tingnan niyo ginawa sa Masbate after 6 days. May si Pangulong Bongbong Marcos sa mga namatayan sa malakas na lindol sa Cebu. Tiniyak din niya ang agarang pagresponde ng pamahalaan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Lalili. Maricel, bibisita ba si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu? Jiggy, wala pang final details kung kailan pupunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu, but definitely kasama yan sa plano ng Pangulo. Wala pang detalye. Yan na maghahatid ng agarang tulong ni hindi nga niya alam kung kailan siya pupunta ng Cebu. Hoy, mga taga Cebu. Di ba sinabi ko na sa inyo kagabi pa doon sa vlog natin kagabi? Nakadalawang vlog na ako. Si Bongbong di pa rin niya alam kung anong gagawin niya. Diyos ko po. Sa totoo lang, natatandaan ninyo nung bumagyo tapos umano dyan sa may Bicol banda. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kumakamot pa sa ulo ang tanong kay Remulla, anong gagawin natin? Eto na naman, tanginan yan. Bumagyo sa Masbate, Biyernes. Dumaan na ang weekend. Butangin na to, nagde-day off pa yatang hayop eh. Ito yung sinasabi natin, lagi kasi nawawala tong ulol na ito eh. Sabi ko nga, kung puro substandard yung mga projects sa Pilipinas, yung presidente natin, substandard din yung utak eh. Itong utak ni Bongbong, sa tanda niya na yan, kumikinang pa. Hindi nagagamit. Maniwala kayo, low mileage. Ewan ko, baka tuyot na, kakasinghot. Pero
Maniwala kayo, hindi gumagana utak nito. Lagi daw masakit kasi parang tiyan din ang ulo. Pag walang laman, sumasakit talaga yan. Biyernes, bumagyo, pumunta Miyerkules. Lumindol, kagabi pa, kaninang tanghali, hindi pa siya sigurado kung totoo. Sa susunod nga, kayo mga taga Cebu, pagka may mga ganyang mga pangyayari kaya sa buong Pilipinas, pag may nangyayari, pakitag nga siya. Itag niyo yung pangalan niya para alam niya. Putang ina niyan. Claire Castro, tatanga-tanga ka eh. Kagabi pa lumilindol, hindi mo man lang sinabihan tong amo mo eh. Wala ba kayong GC? Wala ba kayong Viber? Wala ba kayong WhatsApp? Wala ba kayong Facebook Messenger na nag-uusap-usap kayo doon, mga hayop kayo? Papaano maghahatid ng agarang tulong kung hindi niya alam na dapat siyang tumulong? Ang inang buhay talaga to. Oh. Para personal na makita ang sitwasyon dyan sa lugar na pinakamatinding tinamaan ng pagyanig ng Sabi niya, pupunta naman daw siya. Hindi lang niya alam kung kailan. Baka may lakad pa siya, nakakahiya naman. Baka mamamasyal pa sa ibang lugar, ulol na yan. Huwag ka na bumalik pag namasyal ka para masaya. Gusto mo pag natulog ka, huwag ka na rin gumising para mas mabuti. Gumising ka sa 2029 na. Para mas maganda, o hindi ba? So, sagad-sagarin mo na. Putangin na, huwag mo na kaming pahirapan pa. So, hindi niya alam kung kailan siya pupunta ng Cebu. Bilang ka 6 days. Mas nauna pa yung aftershock kaysa sa kanya. Mabuti pa ang City of Davao nagpahatid na ng mga relief operations, nagpahatid na ng kanilang mga bombero, ng kanilang 911, nagpapunta na ron ng mga tutulong sa relief operations. Pucha, si Bongbong hindi niya alam kung merong lindol. Anak ng tokwa naman talaga oh. Ano alam kaya nitong tao na to? Mantakin mo, ano kaya yung hindi niya pa sa dami ng intelligence funds ng ulol na yan. Dapat talaga iniimbestigahan yung intel funds nito ni BBM eh. Meron kang sandamukal bilyon-bilyon na intel funds, putang ina, lindol lang, hindi mo alam kung nangyari o hindi. Hindi ka man tinawagan ng NDRMMC mo, ng PhilVox o ng National Seismic Authority. Hindi ka man tinawagan ng mga cabinet secretary mo, DSWD o DPWH, dahil ang dami nasirang mga establishmento. PNP, hindi ka man lang tinawagan, o baka hindi ka na naman mahagilap. Baka hindi ka na naman maabala. O sir, nasaan yung sir natin? Wala, pukin ang ina niyan. O lumulutang, palutang-lutang na naman. Baka sinabi naman sa kanya kagabi pero baka lasing na naman. Kaya hindi na naman niya naintindihan. Tapos alam nyo ginawa niya, ha? Alam nyo ginawa niya pagkatapos ng magpunta ng Masbate, bumalik ng Malacanang. Bumalik ng Malacanang tapos hinarap yung mga sundalo at binola yung mga sundalo. Anak na. Mas importante pa yung schedule na yan. Pwede mo namang i-postpone yan eh. Postpone muna yung pambobola ko sa inyong mga militar. Postpone muna natin yon. May nangyari kasi sa Cebu. Pupunta ako ng Cebu. Hindi ba? Hindi. Pagkagaling niya ng Masbate, hindi niya alam na lumindol sa Cebu. Pumunta pa siya, umuwi siya ng bahay. Tapos, binola niya yung mga sundalo. Tinanong, kailan ka pupuntang Cebu? Di ko pa alam. Oo, basta pinadala ko na yung mga ko dyan. Pinadala ko na yung sila Chodoro, kung sino-sino. Pabayaan mo na sila. Putang ina, ikaw ang presidente, ikaw ang dapat nandoon. Si Inday Sara nga madaling araw pa lang nandiyan dyan na eh. Office of the Vice President, madaling araw pa lang, relief operations na eh. Si Basti Duterte nga galing pa ng ibang bansa seminar eh. O tapos nagpadala na diyan ng mga tauhan niya eh. Pugin ang ina ka. Tapos ikaw hindi mo alam kung may bagyo o wala. 6.9 magnitude na lindol. Ang sigurado 6.9 pala, lakas. Ilang mga cabinet secretaries natin para i-assess yung sitwasyon sa lugar. Anak ng potya, nagpunta daw yung mga cabinet secretary para i-assess. Tang ina nyo. I-assess nyo pa, ang daming nadaganan. Di sana pumunta kayo dyan para mag-relief operations. Hindi yung pumunta kami dyan, hindi lang relief operation, retrieval. Oo, retrieval operations. Ang dami na daganan ng mga dingding. Amano ba naman yung pinapunta na namin yung mga tao namin dyan para tumulong na sa rescue operations? Putsang ina, pumunta sila dyan. Wala na nga yung presidente nila. Ina-assess pa nila. Taragis yan. Saka na yung assess. Buhatin nyo na yung mga dingding.
Oo, tingnan nyo na. Pumunta na kayo dun sa ground zero. Tapos magdala na kayo ng mga aso, magdala na kayo ng mga backhoe, magdala na kayo ng mga maso para mag-retrieval operations na tayo. Diyos ko naman. Anong klaseng gobyerno to? Sa mensahe ng Pangulong Marcos kanina, ipinaabot nito ang kanyang buong pusong pakikidalamhati at Puta, pinaabot niya yung buong pusong pagkikidalamhati. Gago. Paano makikidalamhati yung presidente na yan kung hindi nga niya alam na lumindol dyan, anak ng tinapay? Hindi nila kailangan ng pakikidalamhati niya. Kahit nga mamatay siya bukas, baka masaya pa yung mga taga dyan eh. Okay lang nga sana kung siya nadaganan ng dingding tapos after 3 months bago natin siya i-rescue eh. Pucha, pakikiramay lang at saka pakikidalamhati. Hindi nila kailangan yan. Kailangan nila agarang tulong, mabilisan na tulong. Bumagyo sa Masbate, after 6 days, doon ka lang nagpakita, nagpakain ka lang ng lugaw. Dito, walang hiya, inuna mo pa yung pakikipagbulahan mo sa mga militar. Kesa dito magpunta ka sa Cebu na bumoto sa iyo yung karamihan diyan. Hayop ka talaga.